Akala raw nila pinagpala sila sa libreng pabahay. Nadiskubre nilang sa mas malaking peligro pala sila nalagay. Hindi na nga raw komportable, hindi paligtas ang kanilang bagong tirahan. Mga squatter sa sariling bayan, mga NPA o No Permanent Address ika nga. Yan ang nagkalat sa Metro Manila. Pero ang ilan, binigyan na ng pabahay ng gobyerno. Tulad na lang ng mga nasa relocation site sa barangay Bagong Silang, Caloocan. Si Mang Leo, isa sa mga residente rito. 2 taon na raw siyang naninirahan sa lugar. Hulog daw ng langit ang pabahay na napasa kanya. Dito naman, naging komportable ako. Hindi katulad sa Tondo na nangungupahan kami. Dito wala. Pagising mo sa umaga, wala kang problema. Tulad ng mga taga-Caloocan, tuwang-tuwa rin ang mga squatter ng San Juan nang sila'y bigyan ng pabahay sa Taytay Rizal noong taong 2000. May 200 pamilya ang inilipat. Ang ipinangalan sa lugar nila, Erap City. Tila grandioso, pero 4 na taon lang ang lumipas. Ito ang natira sa Erap City ngayon. Tagpi-tagpi ang mga dingding na gawa sa konkretong plywood. Sira ang mga bubong. Ang ilang gusali, tila hindi pa rin natatapos. Walang tubig. At karamihan raw sa mga residente rito, naka-jumper. Kung dati langit kung ituring ng mga tao rito ang lugar, ngayon daw isa na itong kalbaryo. Isang building ang pinasok namin. Napansin ko, sira at kinakalawang ang hagdan. Sa bawat hakbang ko, tila nakaabang si kamatayan. Pero mukhang baliwala na ito sa mga bata. Nilalagay namin to dahil nga yung mga anak namin, iwasan namin na maglaro rito sa labas. Di naman natin masabing disgrasya, lumusot sila rito. Siyempre, wala naman kami basisin, kundi kami lang din na kailangan lagaan namin yung mga anak namin. Si Catherine Rosales, 7 taong gulang, nahulog mula sa ika-4 na palapag ng building habang naglalaro siya noong nakarang taon nang mapatukod siya sa isang steel bar nang bigla itong bumigay. Mahina na pala ang pagkaka-welding nito. Umawak siya rito sa bakal. Paghawak niya, yung pagtulak yan, tumulit siya doon sa baba. Yun, hulog siya, daldalan yung bakal ganito. Dire-diretso sa baba? Oo, doon. Tumama doon, sidecar na yun. Sidecar na natin sa baba? Oo. Akala nyo? Patay na. Akala ko patay. Diretso. Akalain mo bang mabuhay yan? Okay, sa taas na yan, 4 na palapag. Mabubuhay ka ba niyan? Surety lang talaga. Nabalian ng buto ang kanang paa at dibdib ni Catherine. Kaya ngayon daw, dobling ingat na siya sa paglalaro. Takot din ang mga residente sa paghinaraw ng mga gusaling kanilang tinitirhan. Kwento nila, para raw silang nililindol sa bawat daan ng malaking truck. Kaya pangamba nila, baka mauwi sila sa disgrasya. Kapag humangin at umulan ng malakas, ang hangin ay umuuga ang aming bahay. Isang eksperto ang aming dinala sa lugar. Unang tingin pa lang niya, kumbinsido na siyang mapanganib ang lagay ng mga nakatira rito. Napabayaan na raw kasi ang mga bakal na haligi at hagdanan. Dapat nga yung mga columns mo, sabihin mo na lang, dapat kinaperan mo ng steel, anang ng concrete, para at least may protection na. Gaya nito sir, gaya nito. Dapat well-maintain ito mga ganito. Oo, dapat well-maintain sir, kasi mga major, major members yan. Fit pa ba siya? Tira. Madami na kasi nagpo-post na hazard eh. Karamihan dyan is yung mga dinadaanan nila. Tapos eto, nagpo-post na siya as hazard. Tulad ng problema ng marami ring relocation sites, kawalan ng hanap buhay ang isa rin sa kanilang daing. Dahil sa layo nila sa kalungsuran, karamihan sa kanila ay walang maayos na pinagkakakitaan. Gaya ni Salvador Morales, 2 buwan nang walang trabaho. Kaya minsan, 1 o 2 beses na lang daw sila kung kumain sa isang araw. At ang madalas na nakahain, ang tanim niyang talbos ng kamote at kamoting kahoy. Hirap din kasi yung hanap buhay doon sa probinsya ko eh. Kaya dito, sa Manila, ipagsapalaran na lang. Sa kasalukuyan, ginatayang mahigit 2 milyong Pinoy pa ang mga squatter sa buong Pilipinas ayon sa National Statistics Office o NSO. Kalahati ng bilang na ito ang nasa Metro Manila. Halos wala ring pinag-iba ang mga nabigyan ng pabahay sa dating Smoky Mountain sa Tondo, Maynila.
3.1 billion pesos ang umano'y nagasto sa naturang resettlement site noong 1998. At bukod sa tampulan ito ngayon ng kontrobersya dahil sa mga aligasyon ng katiwalian at irregularidad, balot din daw sa mga problema ang mahigit 20,000 residente dito. Malayo pa lang, malalanghap na ang mabahong amoy mula sa dating dam site. Bukod dito, parang kalbaryong pasanin din daw sa araw-araw ang kanilang problema sa tubig. Hindi nga namin alam na wala ng tubig eh. Biglaan lang eh. Kaya ang mga tao hindi nakapipra para ng pag-ipon ng tubig. Ilang metro lang ang layo ng dam site sa tinitirhan ng mga residente. Kaya kung meron daw silang dapat problemahin, ito ay ang patuloy na pagkatas ng gabundok na basura at ng mga nasusunog na plastik. Ayon sa kasama naming mga eksperto, sari-saring sakit daw ang maaring idulot nito. Sa mga studies namin na pinagkukunan namin ng leachate, matataas na yung metals. So meron kang copper, lead, zinc, no? So dahil mababa na rin yung pH nito kasi matanda na yung dam site. Ano mga sakit ang pwedeng idulot niyo? Pag after 10 years, 40 years? Madami, no? Depende kung ano yung metals na nag-accumulate sa kanyang katawan. Ang problema dito pag nasunog ganito, kasi marami kang plastic. Yung parang mga buhok-buhok na yan, plastic yan eh. Pag nasunog yan, magde-generate ka ng tinatawag na dioxins sa appearance. Yun ang carcinogenic. Pag nalanghap mo yun. Pag tinatagulan, pwede itong mag-slide. Ito nangyari sa Payatas dati. Pero luckily dito, wala namang mga taong nakatira. At saka mukhang papakuranan nila eh. So, wala problema. Pero yung mga bata, kita mo, pansin natin, no? Mga naglalaro. Sila. Kaya siguro nga ibabakuran. Kasi kung maraming bata rito, kung uulan, baka mabagsakan yan. Ang mga bata, hinahayaan na lang maglaro sa gilid ng basura. Langhap ang mabahong amoy. Wala silang kamuwang-muwang sa peligro na maari sa kanilang bumagsak. Bakit dito kayo naglalaro? Maraming buwangin. Ha? Tingin nila fountain eh. Kala nila fountain. Sa tingin nyo, fountain yan. Oo. Sa kabila ng mga panganib at hirap, walang magawa ang mga residente kundi magtiis at magtiyaga sa ibinigay sa kanila ng gobyerno. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong, papabalat bunga lang ba ang mga pabahay? Pakonsuelo na lang siguro ang pagkaalis sa kanila ng bansag bilang mga squatter dahil wala naman talagang nagbago sa ikot ng kanilang mundo. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Rafi Tima. Ako si Iris Cruz. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.